Tayo ay nagpapasalamat kasi pinipili natin sa kabila ng trials, di ba sabi sa number 2, magkaroon ka ng gratitude in trials. Choose to thank God for who He is. And number 3, give thanks in advance. Ibig sabihin, hindi ka pa dumadating doon sa answered prayer mo, Lord, thank you. Answered prayer na ako. So ano man ang ating desire sa ating puso, give thanks lagi sa Panginoon. And lastly, ine-express natin ito, show gratitude by verbally appreciating lahat ng mga buhay na nakikita natin. No? So yung kapatid mo, appreciate mo yan, sabi mo, I appreciate you. Appreciate you. Ang ganda mo today. Ang ganda mo today. Ganda niyo today. Ang gwapo mo today. Ang gwapo niyo today. Ang gwapo ko, Lord. Salamat. Salamat po sabi. Pero, alam niyo, yung pag-aaralan natin dito is part din ng gratitude natin sa Panginoon. Kumbaga, we are expanded to be commissioned. Isa sa part ng ating pasasalamat na tayo ay pinunuan ng Panginoon para tayo ay makomisyon. Tanungin mo nga sa katabi mo, ano ba ang komisyon? Diba sa mga nag-i-agent dyan, ang komisyon ay yung merong kang kickback. Pwede mo kickback ba tawag yun? Ang komisyon, pagdating naman sa paglilingkod, ay patungkol, paano mo ba nalalakaran yung purpose, yung calling mo sa Panginoon. So, ibig sabihin, lahat tayo, merong purpose. Sabi mo sa katabi mo, ano ba ang purpose mo? Oh, alam ko mahilig kayo sa all-purpose, di ba? All-purpose cream. Ang crema. Pero ang purpose na tinutukoy dito mga kapatid is yung ano ba yung pinapakita sa atin ni Lord sa ating gawain sa panahon na to. So, nandito kayo sa church kasi meron kayo ina-expect. Alam ko may ina-expect ang bawat sa inyo na pwedeng answered prayer o di kaya ano pa ba yung mga ina-expect nyo, makapakilig o makapahinga ka o kaya gumaling ka. Marami tayong ini-expect bakit tayo na pupunta sa church o kaya magbago ako. Sabihin mo nga sa sarili mo, ano ba ang ini-expect ko sa church? Bakit ko ako patuloy na nag-a-attend? So, limilimin natin, 2025, maraming nangyari. But this 2026, panahon naman is to fulfill yung Great Commission. Ano ba yung Great Commission? Diba? Sabi sa Bible, Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Therefore, go! Diba? Sabi ni Lord nung bago siya namatay at nabuhay na naguli. Diba? Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, meron tayong pangitain sa church na ito na alam naman natin na ang ating pangitain is to know Christ and to make Him known. So meron tayong gratitude kasi binuhay tayo ng Panginoon. And syempre, pag tayo ay binigyan ng second chance ng Panginoon, isa sa pasasalamat natin is patuloy na sundin yung kanyang calling. Diba? Tumayo ka nga, Mary Jane. Umupo ka. So, mayroong calling si God sa iyo. Pag tumayo ka, punta ka doon. So, kailangan natin malaman ano ba yung calling ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, people perish. So, para hindi po tayo trial and error sa ating buhay, walang problema, maghanap buhay ka. Pastor, yung aking labahin, Christmas tree na. Hindi ako pwedeng mag-go-go-go dyan sa sinasabi ng free kape at pandesal. Marami pa akong thesis, marami akong gagawin. Walang problema. Lahat tayo ay mayroong kabisihan. Pero, bakit tayo patuloy na nagta-trial and error? Bakit? Kasi, mas naririnig natin yung boses ng pangangailangan natin kaysa sa boses ng sinasabi ng Panginoon, where there is no vision, people perish. But He keepeth the law, happy is He. Happy is He. Ano ba yung pangitain natin, di ba? Nung nakilala mo yung Diyos, ipakilala mo siya. Bakit? Sabi ng Panginoon dito, all nations. Therefore, go and make disciples of all nations. So, merong pangitain na lahat ng mga tao ay makakarinig ng mabuting balita. Ang tanong sa iyo, parte ka ba na ikaw ay maghayag ng balita? Ano ba ang part mo? O narinig mo lang siya doon na natapos? May part tayo gagawin. Kaya this 2026, ang focus natin is to fulfill the Great Commission. Sa akin. Kasi di natin alam 2027,
Nagawa ba natin yung purpose natin? Di naman natin alam kung kailan yung ating bukas. Kung kailan tayo babalik sa ating Panginoon. Pero alam natin, may pinapagawa ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Huwag kang tatakas. Huwag kang mag-walk away. O di ba, pagka ang mga tao nagtatampo, ayoko. Bahala ka dyan. Di ba? Minsan, gano'n ang tao pagka masyadong sensitive. Kapag ka tinuturuan. Pag tayo tinuturuan ng Panginoon, maging sensitive tayo. Ano ba yung calling? Bakit nga tayo tinuturuan? Huwag tayo magtatampo pagka tayo ay pinapagalitan. Diba? Nagagalit minsan ng Lord kasi pagka ikaw ay makulit. Paulit-ulit. Pero natutuwa ang Diyos pag ikaw ay sumusunod. Amen? Amen. Kasi tayo ay mga pinili ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ako ay pinili. At hindi pinili. Magkaiba yun. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Diba? Pinili ka para yan yung pangitain na magpahayag ka ng kahangahangang ginawa niya. Mahirap magpahayag ng salita ng Panginoon kung sa sarili mo, wala naman talagang ginawa pa ang Diyos sa iyo. Bakit nahihirapan kang magpahayag? Di ba, isi-share mo kung ano experience mo. Alam mo ba, nakapunta ako dito sa sa lugar ng masarap na kapihan. Di ba, nasi-share mo masarap yung kapihan doon kahit mahal kasi natikman mo. Paano mo ihahayag ang salita ng Diyos kung hindi mo pa siya natitikman? Kaya napakahalaga, ikaw maintindihan mo na ikaw ay pinili. Pinili ka na katagpuin ng Panginoon. Napakaganda ng purpose mo. Bakit ka nasa church? Napakagandang nilalang mo. Ikaw ay nilikha, pinili, di ba? Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa iyo. Kasi sa panahon na papunta na ang taon, di ba? Palipas ng panahon, hindi ko na malayang 20 years na pala ako nakakilala sa Panginoon. Ang bilis, no? So, merong panahon talaga na lumilipas. Pero yung salita ng Diyos, kailangan natin ihayag. Kasi yung ating sarili, merong due date. Di ba kanina yung nag-share ng testimony na may due date siya. Si water bill at saka si gasol bill. Sabi niya kanina. So lahat ay may due date. Kaya kung may due date ang lahat, pati yung kabutihan, alam niyo ba, yung ganitong gawain, may due date dito. Darating ang panahon, wala to. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, kaya kailangan natin magmadali dahil darating na ang huling araw. So sino dito pagka may exam na, bukas na, nagmamadali ka, di ba? Kahit na hindi ka na matulog, basta makapag-review ka para may maisagot ka bukas. Sino dito may mga ganong experience? So, alam mo kasi huling araw na. Ngayon, di ba, kung sinasabi ng Panginoon sa huling araw, dapat mong malaman na ang araw ay magkakaroon ng kahirapan. Buti ngayon, may pambayad pa ng water bill, may pambayad pa ng gasol. Pero dito, di ba, ang mga tao ay magiging makasirli. Ibig sabihin dati, may nagbibigay ngayon, sa akin to. Sa akin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala. Ano pa? Yung mga anak natin darating na wala ng respeto. At sabi pa dito, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Kaya, ano gagawin natin? Kung mayroong due date ang lahat ng kagandahan na mayroong pinapakita sa atin, lalo sa church na ito, may due date lahat ng ito, ano ang gagawin natin? Gawin natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Sabi pa sa verse 5, sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan niyo ang mga ganyang uri ng mga tao. So you want to be commissioned, yung ating puso, una, yung ating pamumuhay, kailangan makita talaga na hindi mapagkunwari. Na hindi nagpupunta ka ng church, uupo-upo ka dyan, pero paglabas mo naman, ganun pa rin ang ginagawa ng iyong buhay. Reklamador ka pa din. Ano pa? Masuwayin ka pa rin. Wala ka pa rin galang. Sinabi ng Diyos ito sa ating mga kapatid bilang babala.
na hindi siya nagsasabi na hindi natin alam yung ating gagawin. Kaya nga, mabuting balita, ano ang memory verse natin sa ating mga kabataan? O sige nga, ikaw nga, Mary Jane. Last 10. Ephesians 2 verse 8 to 9. Sige nga tayo anak. Ephesians 2 verse 8 to 9. Pag hindi mo nasagot si Kuya JJ. Ephesians 2, 8, 9. Bakit ba tayo nandito? Dito ka, tumayo ka sa harap nila. 1. Pabasa mo muna saglit. Para malaman nyo, meron tayong gawain dito pag Sabado na tinuturuan natin ang ating mga anak na hindi lang maglaro, pero matuto sa salita ng Diyos. Ano natutunan mo? Memory verse, Ephesians? Ephesians 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalatay at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Wow, palakpakan natin. Diba? Wala tayong may pagmamalaki. Kundi dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos. Diba? Kahit anong galing natin, kahit anong husay natin, dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Anong paraan? I-develop natin yung ating pananampalataya. Kasi, kaya tayo gustong pamahalan ng Diyos, gusto niya tayong magamit. Magamit sa kanyang purpose. Hindi natin gagamitin ng Diyos sa purpose natin. Di ba minsan, marami kang gustong mangyari sa buhay mo. Ginagamit ko, Lord, tulungan mo ako sa ganito. Lord, tulungan mo ako sa ganito, sa anak ko. Pero, natanong mo na ba, ano ang specific calling mo? Kaya yung church, hindi ito padamihan ng attendance. Tandaan niyo po. Hindi paramihan ng ma-invite. Part yan ng process ng evangelism. Pero, ang main purpose talaga natin, ma-assure tayo ng church o ng mga pastor natin, ma-assure tayo doon sa pinaka-destiny natin, yung calling natin. Kasi kayo, hindi po namin kayo pagmamayari. Kayo ay pagmamayari ng Diyos. Ganun din ang mga anak niyo. Ang mga anak natin, hindi pagmamayari ng mga magulang. Lahat yan ay sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Sa alabok ka galing, sa alabok ka babalik. So lahat ng ito, lahat ng nakikita nyo na maganda, lahat yun mabalik sa lupa. Kaya, pagbalik natin sa lupa, sabi ng Panginoon, hiningahan ko, inulmahan ko ang tao at hiningahan ko sa kanyang ilong at siya'y nagkaroon ng kaluluwang buhay. Yung kaluluwang buhay na yun, mga kapatid, iyon yung hinahantay ng Panginoon. Ano ba ang ginawa ng kaluluwang ito sa lupa na ito nung siya'y nakarinig ng mabuting balita? At sinasabi ng Panginoon, maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito yung gusto niyang matupad. Lupa man ay langit na rin. Amen? Na ang bawat isa ay magamit upang maghayag ng kanyang kamangha-manghang gawa. Makita mo, ang plano ng Diyos maganda. Ano ba yun, Lord? Pakita mo naman sa akin, ganito ang buhay ko, ganito ang lumang buhay ko. Ano ba ang tamang bagong buhay? Diba sabi sa Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos ay hindi niyo ikakasama. So ang pagpunta niyo dito, hindi namin kayo dadalhin sa ikakasama ninyo, mga kapatid. Kundi i-remind kayo na ang mga plano ng Diyos ay para sa inyong ikakabuti. Sabi pa dito, ito'y planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Nabasa natin sa huling araw, wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Pero, sa Diyos, ito ang mission natin. Alam niyo ba, inaalala ko, 20 years ago, kung wala namang nag-invite sa akin, hindi niyo naman ako makikita, maririnig yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ko. Ibig sabihin, behind this na nakikita niyo nakatayo, nagsasabi ng kamangha-manghang ginawa ng Diyos, merong isang tao na hindi man nagpipreach, na hindi man tumatayo dito bilang nag-worship, di ba? Pero ginamit siya ng Panginoon 20 years ago para ako'y makakilala sa Kanya at makita ko ang kamangha-manghang gawa niya. So, bawat isa sa atin, hindi ito yung final destination natin. Pwede ako mag-preach every Sunday, magandang message.
about unstoppable worship, unstoppable praise, unstoppable na lahat, miracles, healing. Pero kung hindi ko naman nasusunod yung Great Commission, that is disobedience. Diba? Ang Great Commission natin, go and make disciples. Ako, nasaan na nag-invite sa akin? Nandito ba? Wala naman. Pero ginawa lang niya ang part niya. Tayo gawin natin ang part natin bilang mga magulang sa ating mga anak. Tayo din namang mga anak. Suportahan niyo natin yung ating mga magulang na sila man din ay makapaglingkod ng maayos. Amen? So, ito yung letter ng Panginoon sa atin na go and make disciples. Na meron siyang two-letter word pero may action. Na meron tayong gagawin. Kasi maraming gustong mga paa, alam niyo ba? Gustong umayo pero hindi makalakad. Pero may nakakadlang ba? Ngayon, nasaan si na Pastor Long? Sa Batam. Parang buwan-buwan, di ba? Sumahayo to preach the gospel in all nations. So, merong pinapagawa ang Diyos. At number one, kailangan natin talaga paano ba kung i-expand ng Panginoon. Kasi yung puso natin talaga, yun yung i-expand talaga ng Panginoon. Ganyan pa yan, para yung kamao, masungit sa simula. Ayaw magbukas, mahigpit. Kumbaga, pinipili lang yung gustong marinig. Pero this time around, this 2026, huwag ka nang mamili. Huwag ka nang magpapili. Pag sinabi na ng Diyos, go and then take action. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, maniwala ka na. Yan lang naman ang pinapangaral natin. Mga kapatid, ano pinapangaral? Tanungin mo sa katabi mo, ano ba pinapangaral natin dito sa church? Merong chocolate kay Jesus. Ano ba? Sabi dito, pag ikaw ay naniwala, sabi dito, pag sinabi mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon at naniwala ka sa iyong puso na ang Diyos ay hinango siya mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. So ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay Diyos na buhay. Na siya lang ang daan patungo sa Ama. Wala nang iba. Maraming Diyos, di ba, naniniwala tayo, may Diyos kasi sino naman nilikha ng araw, napakainit niyan at kayang painitin ang buong sanlibutan. Sino naman ang nilikha ng bagyo na kayang pabahain ang mga yan? Di ba? Automatic maniniwala ka mayroong lumikha dyan. Kung yung anak mo nga may lumikha dyan, di ba? Ikaw, nanay, ikaw tatay, di ba minsan kayo nagmahalan, di nabuo yan. Kaya may nabuo. Eto, sino kaya bumuo niyan? Alam natin may Diyos. Pero paano ngayon tayo makakabalik sa Diyos? So ito ang susi ng Panginoon sa atin. Mayroong dumating. Sino na ba dumating sa buhay mo? Sabi sa John 10:10, ito ang dumating sa buhay ko. Dumating ang magnanakaw. Ay, bakit dumating sa... Nung lumang buhay ko, ninakaw niya ang aking pagkatao. Pinatay niya ang aking identity at nanira ng aking destiny. Pero sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, siya ay nagsasalita dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at isang buhay na sagana at ganap. So, narinig ko yan, nung binabasa ko yan, diyan ko unang na-encounter yung Panginoon sa puso ko. Sabi dito, kasi sabi sa verse 11, pagpapatuloy ko, ang mabuting pastol ay inaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pero ang bayaran, tumatakas siya pag dumating na ang kasuluban. Iniwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulagi. Tumatakas siya at palibhasa ay bayaran lang. So, sa church, mga kapatid, lahat dito ay libre. Kasi hindi tayo bayaran na mga lingkod. Sabi sa bayaran, iiwanan niya ang paglilingkod niya. So, bakit ka napapagod sa paglilingkod mo? So, bahay bayaran. Naghahanap ka ng kapalit. Kaya ako naglilingkod sa Diyos kahapon. Sabi ko, bakit ka naglilingkod sa church? Bakit ka ma-attend? Matutuwa ba ang Diyos naglilingkod sa church? Sabi nila, hindi. Bakit hindi? Kasi hindi ko naman ginagawa yun para maligtas ako.
Ginawa na ng Diyos ang part niya. Kaya ako naglilingkod, kasi gusto ko lang sumugod sa Panginoon, magpasalamat sa ginawa niya. So kung bakit ka nandito sa church, at dahil gusto mo lang mayroon kang makuha sa Panginoon, alam mo, kakapusin ka. Mapapagod ka. Ginawa mong bayaran ang sarili mo na ginagawa ko ito kasi mayroon akong kapalit na makukuha. Tingnan nyo ang mga tao sa labas, pagka 8 hours, pagdating ng 9, magre-reklamo na yan. Overtime na ako. Wala pang bayad. Ano to? OTY? Pero dito, anong oras na kami gigising? Anong oras gumising si Timothy? Natin niya. Mayroon ba siya nakuha? Wala. So, kapag tayo pupunta dito, lagi tayo nag-expect na mayroon tayong makukuhang kapalit sa Panginoon. Baka nami-miss natin yung true purpose natin. Nagpupunta tayo dito sa church, hindi para yan, maging ikaw ay kagaya ng isang bayaran. At sabi sa verse 14, ano nangyari? Ako nga ang mabuting pastor, kung paano kilala ako ng Ama, siya'y kilala ko. Gayon din naman kilala ko ang aking tupa. Mayroon akong ibang mga tupa. Sabi sa verse 16, na wala dito. Kinakailangan sila'y makapasok din. So, meron talagang mission, kapatid, na hindi ka nagpupunta ng church para lang na ma-bless ka. You go to church, patuloy kang nag-go sa church because mayroong pangtupa na wala pa dito. Kinakailangan sila'y makapasok at papakinggan nila ang aking tinig. So, napakahalaga nito mga kapatid. Lahat tayo dito, hindi lang yung mayroong hawak ng susi dyan sa gate ang usher. Lahat tayo usher sa Panginoon. Kung bawat isa sa atin ay hindi bayaran, at tayo ay kagaya ng Panginoon, no, na kayang ialay ang buhay para sa isang tupa, hanapin ang nawawala, hanapin ang nangangailangan. Alam mo mga kapatid, go and make disciple, magagawa natin ang ating great mission. Amen? Kaya, nung napakinggan ko to, ako yung dati yung nawala. At malalaman mo, mayroong tinig na nangungusap sa akin. At nung time na yon, doon ko first time na na-encounter ang Panginoon. Sabi niya, mayroong tumakas. Tumakas. At mayroong mabuting pastol na umalis doon sa kulungan na yon para hanapin yung tumakas. At doon ako natagpuan ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, mayroong Pastor Mark na nagsasalita sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen. Kaya, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo ano ang kailangan natin gawin para tayo ay makomisyon na tatlong bagay. Una, ano ba ang una ko sinulat? Ayan, kahapon tinatanong ko sa kanila, ano ba ang pananampalataya sa iyo? Ayan. Ano ba ang pananampalataya sa iyo? Ito yung number 1. Ma-define talaga natin yung pananampalataya mo sa Panginoon. May nagsagot, para kalimutan ko na yung mga sagot. Basta marami silang sagot. So, yung pananampalataya kasi yun lang talaga yung paraan para tayo ay maka-obey sa salita ng Diyos. So may nagsabi na kailangan ko na mag-pray, mag-attend ng church para ako ay yung paraan na yun para ako ay makalapit sa Diyos. Pero totoo, di ba sa sinabi ni Ate Mary Jane kanina, Ephesians 2:8-9 na dahil sa kagandahang loob ng Diyos tayo ay naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito yung missing point na madalas sa atin. Na kailangan bawat isa sa atin mga kapatid, makinig tayo na ang ating object, iisa lang yung object natin. Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? At ang object na ito yung pananampalataya natin na mayroon kang pinapaniwalaan. Hindi man nakikita pero alam mong totoo. Yung convicted ka na mangyayari ang bagay na ito. So, ito yung ating papalakasin. Not yung faith natin, not only to pray for things, but mainly to be used to move mountains sa mga buhay natin. Bakit hindi tayo makago?
Diba? Imagine mo sabi ng Panginoon sa Matthew 8:26, napakaliit ng inyong pananampalataya. Imagine niyo kung ang faith natin ay kagaya ng sa Panginoong Jesus, can move mountains, diba? Can calm the sea, sinong makakatigil sa atin na mag-go and make disciples? Wala. So number one, i-define talaga natin ano ba yung klaseng pananampalataya ako. I-define natin yung belief system natin. Nasaan na ba ako yung lugar ng aking pananampalataya? Nasa no faith ba ako? Nasa little faith ba ako? Nasa great faith na ba ako? Ulitin ko, nasaan na ba akong stage? No faith, little faith, o great faith? Kasi kapag kayo ay kinumission, mahirap po Panginoon. Mahirap po mga kapatid. Kapag tayo ay kinumission, tapos ang liit lang ng pananampalataya natin. Pag sinubo ka na sa testing mo, may babayaran ganyan, tapos may kailangan pang ayusin sa church. Di ba? Pagka yung faith mo talagang little lang, mag-share ka na naman ng gospel, pagod ka na, mayroon ka pang trabaho, may mga anak ka pa. Hindi ba dapat unahin ko muna yung pamilya ko bago sila? Yung sarili ko nga, hindi ko maayos. At di ba, parang kung nagme-murmur ka na lang lagi sa Diyos, nasaan ang faith mo? Kita niyo mga kapatid, pagka tayo ay binigyan ng taas, pag wala tayong pananampalataya at nakatingin ka doon sa sitwasyon mo, sa kakayanan mo, iiyak ka na lang, Lord, patawad. Ay, kaya lang, patawad, sorry, Lord. Hindi na natapos, sorry, Lord. Hindi ba pwede, Lord? I go. I move. I claim it, I declare it. Yung lugar na ito para to sa iyo, Lord. Ang mga tao na ito para to sa iyo, Lord. O di ba, naglalakad kami kahapon. O sabi ko, ilan ba mga tao dito sa gumagawa? Mga 10. Sige. O bukas, magpapakapi tayo dyan. O di ba, dineclare lang. Sinabi mo, magpapakapi. Di kahapon, nagpakapi na kaagad. O tapos nagulat kami, yung architect, ang nanay niya pala ay Christian. Tinawag niya yung mga tao niya. Sabi niya, kaya punta kayo dito, pag-pray kayo sa gitna. O din nakapag-share na tayo ng good news of salvation at napatanggap pa natin sila sa Panginoon. Di ba, when you declare, kahit meron kang sitwasyon na alam mong hindi mo kaya, meron kang pagkakataon na talagang mahina ka, but when you declare, when your faith is great, kahit doon, matinding hangin, matinding bagyo, malaking bundok, malaking buhangin ang susuungin mo, aakyatin mo bakit? You have faith of like Jesus. Amen? So, number one, i-define talaga natin nasaan na ba yung state ng ating pananampalataya. Expand your little faith to great faith. Sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil niya ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. So, pag di natin yan in-exercise, yung little faith na yan, di ba, yung dumbbell, pag hindi mo yan hinawakan, at gusto mo lang sa muscle mo ay lumaki ka. Pag hindi mo i-exercise, hindi yun lalaki, di ba? Wala po, mga kapatid, wala pong nakamove ng mountain na hindi pinagpawisan. Kailangan mo ng great faith yan. Di ba, alam mo, pagka sumakay ka sa isang mabilis magmaneho, sino na ba dito nakasakay sa mabilis magmaneho? Matatakotin ka. Dahil malakas yung maneho niya. Biglang tumataas yung faith mo, naniniwala ako, liligtas ako. Biglang tumaas yung faith mo kasi, alam mo, di ba, pag ikaw naman ay may parachute, tapos nandun ka sa mataas na building, tinulak ka. Biglang tataas yung faith mo kasi kahit anong mangyari, maniniwala ako sa parachute, bubukas ito. Pag dito bumukas, maniniwala pa rin ako. Kasi yun na lang ang aking huli. Diba? So, yun na lang ang huli natin. Diba? Parang kung wala ka na sa sitwasyon mo, hindi ka makago, alam mo na ang Diyos ang salbabida mo, tatalon ka pa din. Kahit hindi mo kaya. Bakit? Siya yung author and perfecter of our faith. Kaya nga tayo nandito kasi we can move mountains. Sino ba mga mountains sa buhay mo? Ano ba ang mga mountains sa buhay mo? Ang dami. Pero our great is a great God. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi sa Hebrew 13:5-6. Di ba mas masarap sabihin yun? Kaysa sabihin mo, patawad Lord.
Tapos nagkakamot ka pa, hindi ko kaya itong mga tao na to. Di ba? Kakausap ka sa mga tao. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Kaya buong tapang natin masasabi, ang Panginoon ang tumulong sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng ako? So, yan ang i-define natin mga kapatid sa taong 2026. How may capacity, may faith, no? Lalo sa mga kabataan, paano ba ito lumalago? Amen? Na pagdating sa obedience, gamitin mo ang faith mo. Gamitin mo ang faith mo. Kasi ang totoong labanan, hindi yung katawan mo na pagod. Kasi lahat tayo pagod. Patabihan ng tulog. Ilang oras yung tulog mo? 5 hours. Patabihan ng tulog. Oh. The battle is spiritual. Sabi dito, not physical. Ephesians 6:12. Conflict against evil and demonic forces, rulers and powers in heavenly realms, rather than against people. So, yung katabi mo, hindi mo yan kalaban. Kakampi mo yan. Ang kalaban natin ay yung spiritual. Sabi dito, di ba, kaya you need to expand your faith. Kasi yung faith, ang movement niyan ay hindi movement ng physical. Di ba? We live by faith, not by mind, not by sight. We live by faith. So, ibig sabihin, yung pangalawa na ini-expand natin dito yung ating puso. Expand ng faith, expand ng puso. Kasi kung ano ang nasa heart mo, dyan nakapiling ang gusto mong gawin. Ano ba nasa heart mo? Release mo na nga yan. Ano ba? Pagod, kuot, down, depression, ano ba? Lahat na yan, mga kapatid. Lahat na yan. Insecurity. Alam mo, nung kabataan ako, ang pinaka malakas sa akin ay insecurity. Parang lagi kong kino-compare yung sarili ko sa iba na mas magaling. Mas matalino, mas masagana yung pamilya, ganyan. Pero at nakita ko, nung sinishare ako ng gospel na wala na palang gagaling sa akin kasi I am created in the image and likeness of God. So, kapag na-define mo na yung sarili mo pala, di ba? Inulma tayo ng Panginoon, tapos sa ating ilong ay yung hininga niya ay galing, yung hinihinga natin ay galing sa Diyos. Imagine mo, no? Mag-inhale tayo, exhale. Lahat pala na yung yan, sabi mo hindi totoo ang Diyos, pero nakaramdaman mo siya, inhale, exhale. So, yung puso natin, nagpapump pag tayo humihinga, na-exhale, di ba? Ang Diyos ay hindi tumitingin gaya ng tao sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit, ang Diyos ay tumitingin sa puso. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Hindi ako tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. Kaya hindi natin pwedeng magkunwari tayo. Pa-church pa. Yung ugali naman. Diba, sinagot ni Jesus, sabi sa mga Pariseo, mapagkunwari. Mark 7:6-9. Tama nga ang sinasabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin sa bayan ito'y mapagkunwari lang. Diba, pwede pala yun, nakaupo tayo, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Pero ang totoo, namimili ka lang. Pagka ikaw na ang pinapatamaan, ako na naman ang naparinggan ni Pastor. Hindi sinasabi lang ang salita ng Panginoon. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat isinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Pero winawalang kabuluhan na ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang katuruan ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lang masunod ang inyong tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Diba sabi ng Panginoon, mapagkunwari.
Ano ang masakit na salita sa layman's term na mapagkunwari? Diba? Ihagis ka doon sa ilog, pag lumutang ka, ibig sabihin, plastic ka. Diba? Ang sakit, Lord, sakit mo lang magsalita sa akin. Plastic na ang mga paraseyo. Kasi, lahat ng tradition alam nila, pero malayo ang loob nila sa Diyos. Amen? Sabi, Sinong ayaw ng Diyos na lumulutang sa ayaw ng Diyos ng low. Ayaw ng Diyos na mapagkunwari. Tigil niyo na yan mga kapatid. Huwag kayong uupo dito na akala niyo nakakapagpabanal ang upuan na to. Oh, nakapag-church ako sa born again. Ang dami ko lang. Pero ang totoo pala, pagka uwi mo, malayo ang loob mo sa Diyos. Alam mo ba, di ba mayroong malapit na malayo? Magkatabi kayo, pero di mo kilala. Magkatabi kayo, lagi kayo magkasama, pero hindi mo alam ang gusto niya. Ganun na ang feeling ng Panginoon. Oo, lalapit-lapit ka sa akin, pero hindi mo naman talaga ako sinasamba. Malayo naman talaga ang loob mo. Sabi dito, ang sinusunod niya naman talaga ay hindi utos ng Diyos, kundi utos ng tao. Kasi traditional kayo. So, kung titignan natin, sabi ng Panginoon, paano ba talaga ma-expand yung puso natin? Sabi dito sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kasi ang totoong puso natin, matigas talaga yun eh. Kahit ano gawin mo. Lahat ng rationalism, lahat ng logical, analysis, ay isasabihin mo dyan para sabihin mo hindi totoo ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon dito, pag ikaw ay nanampalataya, iba, nagkaroon ka, nabuksan ng iyong pananampalataya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At sabi pa dito, sa Ezekiel chapter 36, verse 26, sabi dito, lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang pusong bato. Makita niyo, dito pala galing yung kanta na yun. Diba? Sabi pa dito, at aking kayong bibigyan ng pusong laman. Wow. Kaya pag kumakatok ang Diyos sa inyo, huwag niyo siyang huwag niyong, pag kumakatok sa inyo, huwag niyong patigasin ng puso niyo. Sabi sa Revelation 3:21, nakatayo ako, kumakatok ako sa pintuan, kung tiring-hihino man ang aking tinig, buksan ang pinto. Ibig sabihin ng Panginoon, buksan mo na ang puso mo sa taong 2026. Ano pa ba ang mga nakasara dyan? Kasi, sabi sa sa Zoom meeting namin, yung mga global leaders, merong movement na pagdating ng 2033, so 2033 minus 2026, ilan na lang yun? 7. So, 7 years nilikha ng Panginoon, 7 days nilikha ng Diyos ang sanlibutan. 7 years is a jubilee. After ng jubilee, nagpahayag na ang mabuting balita. So, ano yung part natin mga kapatid? Let's open our heart na yung pintuan na to na matagal nang kinakatok sa inyo. Ilang taon na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos? Ngayon, tayo ba ay nakaupo pa rin? Diba? Ang ating bangsilya ay hindi naman mabubutas. Sabi sana ang silya na ito ay bawal ang marupok. Tagatanggal lang mo tayo ng alikabok, diba? Ng ating silya. Ang bang purpose ko, bakit ako nakaupo dito? Sabi ng Panginoon, bakit kaya tayo nandito? We are here to polish you. Amen? Kung tayo ay pinaparinggan, magparinig na tayo. Ilan na ba ang akay mo? Magbilangan nga tayo. Mag-akay tayo ng mga kaluluwa. Mapagmahal ang magulang, ang anak ay dinidisiplina. Anak na di pinapalo ay hindi mahal ng magulang. Kawikaan 13:24. Tinuturuan tayo dito ng Panginoon
na tayo ay sumunod. Kasi pag di ka sumunod, mapapahamak ka. Amen? Kaya, faith check tayo. Faith check. Faith check. Tapos, heart check. Kaya, faith check, heart check. Dami natin i-check. So, let us exercise yung faith natin na hindi lang ma-meet yung ating expectation personally, but makasunod sa pinapagawang Great Commission ng Panginoon. And lastly, number 3, let's expand our vision. Diba? Wala namang masamang mangarap. Gusto ko nga mag-abroad. Mag-abroad, mangarap ka. Ano ba gusto mong maging, kuya daw? Magaling na gitarista. O Maging professional guitarist po sa stage ng banda. O professional guitarist stage, sabi niya. So walang masamang mangarap. Walang masamang ipakita ng Panginoon sa iyo ang magandang kinabukasan. Kailangan mo lang malaman ano ba yung pangarap dapat kung pangarapin, di ba? Where there is no vision, the people perish. So kailangan natin ng salita ng Diyos lagi. Ano ba magandang pangarap ng Diyos sa akin? Sa mga anak ko, ano ba pangarap ko sa anak ko? Siyempre gusto ko mag-aral sila sa sa Ateneo, sa Alam din Siyempre, anak ko yan, gusto ko to this. O at least nangarap ako. Libre lang mangarap. So, kung may pangarap ka, meron kang ahakpangan. E pag tinigil mo na, pagka nilimitahan mo lang ang Diyos na nagbibigay ng pangitain sa atin, doon ka lang sa kwarto mo, sa apat ng sulok ng kwarto mo. Okay na ako, sharabaki, yarabaka. Okay na ako, pray, di ba? Pero nasaan yung obedience mo sa Panginoon, yung Great Commission, na you are called, di ba? You are pinili ka ipahayag ang kamangha-manghang ginawa niya. You need to expand your vision. Kasi yung without vision, people perish, di ba? Without the Word of God, yun talaga yung ibig sabihin. Without the Word of God, ang tao ay nalilito. Kaliwa, kanan, abante, di ba laging nag-hold back. Ayaw ng Diyos na nag-hold back ka sa pinapagawa niya. Tinawag ka na nga mag-worship dito, hindi ko yung kaya. Ay tinawag ka na nga mag-preach, hindi ko pa yung kaya. Kailan mo kakayanin? Pinakita na nga sa iyo ng Panginoon. Wala tayong choice, mga kapatid, kundi piliin ang gusto ng Panginoon. Kasi He is our designer. Diba? You are designer. So kung anong gusto ng design, yan ang design ko sa'yo, maganda ka, ito ang suot ko. Bagay sa'yo, diba? Sabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin. Mangarap ka ng pangarap ng Diyos to know Him and to make Him known. Alam mo ba? Bukas makalawa yung next generation natin, kakaiba. Yung sumpa ng generation dati, nung hindi nakakilala sa Panginoon, patuloy. Maraming identity crisis, ano pa, kahirapan, ano pa, depression. Alam niyo ba, spirit yan eh. Malamala yan, maniwala kayo sa akin. Kung sino sinasamahan mo, yun ka mag-ibig. O diba, wala ka namang praise dati eh, yung 4 na kaibigan mo, naka-praise. Bigla ka namang nangungutang. Para lang, di ba, spirit yan. Kaya napakahalaga, sabi sa binasa natin, mag-ingat kayo sa inyong pinapakisamahan. Kasi spirit yan eh. Paano kung ang pamilya natin, doon talaga galing? May magagawa ba ako, ang magulang ko, mahirap? May magagawa ka ba ako, ang lolo ko, ganito? Babaero, lalakero, lahat na, ng ero, carpentero. Pero, lahat na lang. Spirit kaya yan. Oh. Paano mabibreak yung spirit? Kailangan natin si Jesus. Because Jesus paid the price. Because Jesus, sabi niya, it is finished. So lahat ng yung anxiety, depression, lahat ng yung pinagdadaanan, kung pupunta ka doon sa bundok kung saan ako pinako, lahat ng yun nakasulat, nakapako na, at wala na ako doon. Nasa puso na ako. Kumakatok na ako sa iyo. At kailangan mo lang ng divine exchange. Ano, release mo. Anong problema mo? Anong di mo kaya? Sabihin mo sa akin, confess.
confess and believe. Di ba sa Romans 10? Confess and believe. So, mangarap ka kapatid. Kasi ang pangarap ay doon nagsisimula. Tayo ay mag-step out sa ating comfort zone. Gamitin mo ang faith mo. O, may faith ka na, bukas na ang puso mo. Lastly, bukas ang pangarap. Pag yan meron ka, you are ready to be commissioned. You are expanded to commission. Amen? Yan ang mabuting balita. There is no greater love. Sabi sa John 15:13, to lay down one's life for one's friend. Yan ang mabuting balita na tinapos na ng Diyos. Sabi dati tayo sa Romans 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. At dahil dito, tiyak na tayo maliligtas pagkat si Kristo ay buhay. Sabi dito, 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang isipan ay binulag ni Satanas na naghahali sa mundo ito. Pero alam niyo, mabuting balita, mga kapatid, malinaw na pinakita sa atin na mas mataas ang pangalan ni Jesus kanino pa man. Sabi sa Philippians 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay lulod. Yan ang matinding pangtain. Sino dito ang walang tuhod? Grabe naman. Tanggalin ko, mayroon ba? Sabi dito, upang mga may tuhod ay lulod sa Panginoon. That is the vision. So lahat tayo may tuhod dito, ibig sabihin, walang dilulod. Kahit nasa impyerno na sila, tinatahod pa rin nila, wala na. Na-chance mo na dito sa lupa. Yung chance mo na, binigay na ng Panginoon dito. Kaya yung chance natin na ikaw ay pinili sa 1 Peter chapter 2 verse 9, pinili ka upang maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe ngayon sa atin. Ang totoo palang obedience ay hindi lang maging mabait ka, magbago ka ng buhay, pero ang totoong obedience ay malakaran natin. Yung 2,000 years ago na sinabi ng Panginoon nung siya imakyat, therefore go. Wala ka bang kakilala? Buti nga sa sales, ang dami mong kausap. Sabihin mo lang si Jesus, mahal ka ni Jesus, pwede ba kita ipag-pray? Masama bang mag-pray? Gusto nga nila pinag-pray sila kasi problemado sila. Kapag ikaw nag-pray, ginamit ka ng Panginoon, di ba? Expanded, ano ba yun? Yung expansion, dumating sa buhay mo dahil sa Panginoon. Pero yung extension, ibig sabihin nun, yung in-expand ng Panginoon sa iyo, na puso, ay gagamitin yun ng Panginoon para yumakap sa iba. Yung i-extend mo yung love niya. Yun yung ibig sabihin ng commission. Kaya sabi dito, mga gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat yung tulungan ang mahihina. Alalahanin natin na ang salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. To know is one thing, but to make Him know is the best thing. Is the obedience na ating magagawa. Is the Great Commission. So this 2026 is not about expansion sa buhay mo. Ay, yumaman ako, nagkaroon ako ng bagong trabaho, nagkaroon ako ng bagong kliyente, nagkaroon ako ng, mayroon ng libre sa akin, mga pamasahe, ganyan. Ano ba ang mga magagandang na-expand sa'yo ng Panginoon? But still, hindi pa rin po yan obedience kapag hindi ka hindi mo na serve yung mission mo. Masarap naman talagang pagpalain, pero yung pag isi-serve mo na yung pinaka-mission mo, yun na yung pagpapawisan ka eh. Yun na yung stretch ka, yun na yung pain na mararanasan mo, di ba? Masarap
lumalaki tayo, di ba? Eh, pero pag pinahayo ko kayo, ay, nako, ewan pa naman sila, di ba? Reklamo dito. Tama, mali. So, sa panahon na ito, let's release what is in your heart. Alam ng Panginoon ang kahinaan mo. Alam ng Panginoon yung anxiety mo. Alam ng Panginoon kung saan ka addicted. Alam ng Panginoon yung kaalaman mo. Hindi tayo pwedeng magmagaling sa Panginoon. Alam ng Lord lahat yan. Ang gagawin na lang natin, release natin, Lord, pag ganito yung pananampalataya ko, kailangan ko na salita mo, Panginoon, Lord. Bigyan mo ako, Panginoon, ng pusong bukas. Pang-unawa, Panginoon, para ma-serve ko yung aking purpose. Lord, bigyan mo naman akong pangarap na hindi yung pangarap ko lang ay maging crush ako ng crush ko. Yung pangarap naman, Lord, na gawin ko yung purpose mo sa akin. Na maging valuable ako sa bawat isa. Na hindi mo ako pinatagpo para lang, yes, Lord, amen, hallelujah. Nakakapagtaas na ako ng kamay. Dati ganun lang, ganun, tapos makataas na. After nun, ano na sunod? Nataas mo na ang pinakamataas na kamay mo sa Panginoon. Doon kung matatapos, you need to extend, you need to commission, may mission tayo mga kapatid. Lahat tayo mayroong pinagdadaanan, pero tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, Isaiah 54, verse 1 to 5, ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak. Maging mas marami ang iyong mga anak kaysa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng malaking tolda. Yan yung puso natin. Palaparin mo ang iyong kortina. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang tali. Ibaon mo ang lalim ng mga pantulos sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig at aangkinin niyo ang lahit ng mga bansa at pananahanan nila ang lungsod na iniwanan at huwag kayong matakot o panghinaan ng loob pagkat hindi ka mapapahiya. Malilimot mo ang mga kahiyang dinanas mo ng iyong kabataan. Di ba yan ang pangitahin? May malawak. Huwag kang matakot. Sabi dito, oh, kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin niyo ang lahit at pananahanan nila ang lungsod doon. That is a malaking picture. Pero paano mo gagawin yan? Sabi ni Lord, huwag kang matakot o panghinaan ng loob pagkat hindi ka mapapahiya. Babe, buksan mo ang iyong loob. Malilimot mo ang kakahiyang dinanas mo ng iyong kabataan. Hindi mo maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang ina. Paano natin maunawaan yan, mga kapatid? Hindi po natin kaya ng isip yan. Pero it is by faith, not by mind, not by sight. It is the power of the Holy Spirit ang magpapaunawa sa atin. Hindi po madali ang pinapagawa ng Panginoon. Pero alam niyo po, pag meron tayong Jesus, alam niyo lahat ng hindi madali pag tayo ay nagsasama-sama, lahat ay nagiging magaan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, go! 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 And make disciples. Mga anak natin, market natin, mag-ilaw tayo sa panahon. Panahon na tayo mag-rise up at sa linggo, tayo magbilangan na, magbilangan ng ating buhay. Mahal tayo ng Diyos at mahal din ng Diyos mga anak niyo, kapatid niyo, katrabaho. Mahal ng Diyos lahat yan. Buksan niyo ang inyong puso, ang inyong pananampalataya. Walang mahirap. Walang imposible. Buksan lang natin ang ating kamay. Pagod ka na ito, ay yakapin na kita. Yakap to ng Diyos sa buhay. Pag ganyan ang ating thinking, ang ating puso, hindi po mahirap sa Panginoon na ikaw ay gamitin. Pero pag lagi natin iniisip, ay, hindi yan kaya. It's time to rise up. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako iiwan ng Diyos. Amen? Talampakan po natin ang Diyos. We are expanded to healing condition. Ready ka natin? Mga pastor, evangelista, propeta, guro. Yan mga kailangan natin. Kasi ba, hindi doktor, diba? Hindi attorney.
Walang ganun nakalagay sa pagtayo ng simbahan mo. Yan yung kailangan natin. Discover your gifts. And ang church i-assure kayo niyan. Amen. Salamat sa Panginoon tayo tumayo. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo magpasalamat sa lugar na ito. Maraming sisigaw ng pagpapala na sinasabi, Panginoon, salamat sa iyong kaligtasan. Kung alam mo sa sarili mo, kapatid, na marami sa iyong puso na hindi ma-release para ikaw ay maging kagamit-gamit. It is your time to shine sa lugar na ito. Isuko mo ang lahat ng ito sa Panginoon natin. Sa Panginoon natin na mahabagin at mayroong kagandahang loob na inialay ang kanyang sariling buhay para tayo ay maligtas. Amen? Handa na ba tayo? Tayo mawit sa Panginoon. Salamat. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Suko natin ang ating sarili. Release natin ang ating inayin sa Panginoon. Lahat ng ito, lahat ng mga nagre-resist, bakit tayo hindi magamit ng Panginoon? Dahil sa kasalanan na paulit-ulit, sabi ng Panginoon, sino mang lumapit sa akin ay aking lilinisin. Tapat ka sa iyong puso, nagsisisi ka at ayaw mo nang bumalik sa mga gawain hindi nakakalugod sa Panginoon, itaas mo yan sa Panginoon. Itaas mo yan sa oras na ito. Nais ng Diyos, ikaw at ako ay palayain ng Panginoon. Palayain sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng anumang uri ng sakit. Sa loob mo, alam mo, mahirap. Pero pag sinuko mo yan sa Panginoon, kapatid, I tell you, today is your breakthrough. Today is your victory. Sa oras na ito, isugo mo, confess. There is power in confession. Ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Anong mahirap sa iyo? Huwag mong tingnan ang edad mo. Huwag mong tingnan kung ikaw ay bata. Tingnan mo ang puso mo. Lord, expose mo ako, Panginoon. Mahina ako. Alam mo, hindi ko kaya, Panginoon. Sinusuko ko, Lord, lahat. Mga addiction ko, mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Maaring pagsisinungaling. Ano man yan, suko mo sa Panginoon. Ito ang oras sa taong 2026, magamit ka ng Panginoon. At ayaw gumamit ng Panginoon na nagdadalawang isip. Have faith. Sabi ng salita ng Romans sa ating binasa. Confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead. Kung pinatay ka ng kasalanan mo, pinanlamig ka ng kasalanan mo sa oras na ito, ang Espiritu na bumuhay sa pagkamatay ng Panginoong Jesus ay siya rin Espiritu na bubuhay sa iyo. Just repent. No other shortcut. Just surrender sa Panginoon. Let's surrender ourselves to Jesus. Surrender natin sa Panginoon. Surrender natin yan, mga kapatid. Come on, let's surrender to Jesus. Sa tao, pag nagsuko ka, nalaman niya ang mali mo, kakahiya ka niya. Minsan, papahiya ka niya. Pero pag sa Diyos ka sumuko sa oras na ito, ano mang sinuko mo, tinapos ka na. Ano mang sinabi mo sa Panginoon, ay pinatawad niya na. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, pag iyong sinuko, sabi, go and sin no more. Go and resist the devil. Meron ka ng kakayanan to resist evil sa iyong buhay. At pag pinapasok mo ang Panginoon, totally surrender sa Panginoon. Tapat siya na siya ay pumasok. Sabi niya sa Revelation 3:20, ako'y kumakatok sa inyong pintuan. Sino mang magpapasok sa akin, ako'y papasok at makakasalo niyong kumain. Sa oras na ito, kung may makita sa iyo ang Panginoon na hindi maayos,
tutulungan ka niya. Huwag kang matakot. Meron kang matinding depression, meron kang matinding anxiety, i-deliver ka niya. Just come and accept Jesus sa buhay. There is no other key other than Jesus. Kunin mo na ang lahat ng yaman sa mundo, kunin mo na ang gusto mong mangyari sa mundo. Pag wala kang Jesus, alam mo anak, mapapagod ka. Gagawin mo ang gusto mong gawin, mapapagod ka pa din. Pero sa oras na ito, ang inaalok ng Panginoon sa iyo ay ang sarili niya. Tanggapin mo ako anak, hindi kita papagurin. Aayusin kita, bubuuin kita. Sa oras na ito, maniwala ka. Hawakan mo ang iyong puso. Alam mo na ikaw sa iyong puso meron kang karamdaman, hindi malunasan o anumang gamot. Kung binibigyan ka ng reseta ng doktor ng pampatulog o anumang gamot yan, hindi ka ang sagot. Sabihin mo sa puso mo, hindi ka ang sagot. Ang sagot sa aking kahinaan ngayon, ikaw Jesus. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw Jesus. Ikaw Jesus ang sagot sa puso. Kailangan kita. Ngayon ina-aresto ko sa pangalan ni Jesus. Ano man ang gawa ng demonyo sa aming mga anak, ano man ang gawa ng mga masasamang espiritu sa lugar na ito, wala kang karapatan sa katawan ng tao na ito, pinapalaya kita in Jesus. Pinapalaya kita. Tanggapin mo ang iyong kalayaan. Yes, ikaw yan. Alam mo, ikaw yan. Narito ang yakap ng Diyos eh. Mahigpit na yakap. Sinasabi ng Diyos, hindi kayo nag-iisa. Hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan. Sa iyong pagpapatuloy, anak, tinatayo kita. Sa iyong pagkatapa, nandun ako. Sa oras na hindi mo na alam ang gagawin mo, akala mo wala ako. Hindi mo nakikita yung paa ko, hindi mo nakikita ang paa ko. Pero ang totoo, anak, buhat-buhat na. Sa oras na hindi mo na kaya, nandito ako. Hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Yan ang puso ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Sa iyong pagtanggap ngayon ay malaya ka na. Malaya ka na. Malaya ka na sa anumang uri ng addiction. Pag uwi mo sa iyong bahay, masigla ka na pupuri sa Panginoon. Pag uwi mo sa iyong bahay, malakas ang iyong katawan. Buwang iyong isip, malinaw ang iyong mata, malinaw ang iyong salita. At sinasabi mo, praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Pinagaling ka ng Panginoon. Mga kabataan, inaanyayahan ko kayo dito sa harap. This is your season. This is your season sa oras na ito. Tinatawag ka ng Panginoon, hindi dahil hindi kailangan siya sa iyo. Tinatawag ka ng Panginoon dahil gusto ka niyang palayain sa anumang uri ng sakit na sinasabi ng salita ng tao. Anumang pinangalan ng tao na sakit sa iyo sa oras na ito, tanggapin mo, anak, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinapagaling mo ang iyong anak. Pinapagaling mo sa anumang uri ng kasalanan, anumang uri ng gawa ng diablo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, bigyan mo ang iyong mata. Receive. Manalangin ka sa Panginoon. Isuko mo ang iyong sarili. Walang nagsuko sa Panginoon na kanyang pinabayaan. Sa iyong maglapit sa Panginoon, anak, maniwala ka sa akin. Ito ang panahon na hindi maglaro. Ito ang panahon na sumunay ka sa akin. Hindi kita iiwan. Hindi kita mababayaan. Ano hinahanap mo sa mundo? Mapagmalikan yan. Pero ang matagpuan mo sa akin ay buhay mabalatag ka. Salamat na. I release you. I bless you, Jesus. I bless you. Pinagpapala kita ng Jesus. Pinagpapala kita ng Jesus. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang buhay ng Panginoon. In Jesus' name, lumaya ka sa lahat ng addiction. In Jesus' name, rise up and be blessed. In Jesus' name, ano mong talikalanan, lagay sa iyo ng kaaway, pinuputol ko. In Jesus' name.
rise up, leader, valiant one, in Jesus' name. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tayo manalangin patuloy, taas natin ating kamay. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kabataan ko sa Panginoon, we dedicate, Lord. Ilan sila? Sila, Panginoon, ay siyam. Salamat, Panginoon. They are like Gideon, Panginoon. Kala nang nasa labas sila ay maliit. Pero, Panginoon, meron sa kanila warrior. Isang leon na kagaya mo, Panginoon. They look like a lamb outside. But inside, Panginoon, sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang pananampalataya, there is a great warrior. There is a great army, Panginoon. Ang bibig nila mapupuno ng buhay, mapupuno ng kagalingan. Come on, sabihin mo, Amen, Amen, Amen. Come on, receive. Receive the power of the Holy Spirit. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name, tanggapin niyo ito, mga anak. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kayo malaya na. Kayo magaling na. Kayo'y malakas na. Kayo puno ng pag-asa. Come back. Come back. Come back. My chosen one. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mga anak. Maaari na kayo bumalik sa inyong buwan. In Jesus. Hallelujah, Jesus. Sino man ang may nais ipanalangin, meron kang karamdaman, meron kang pinagdadaanan, lalo ka na, nagsisimula, buhay. Nais ko kayo ipanalangin. Sipa ako kanina. 30 seconds, come on, lapit po tayo sa altar, mga magulang. Jesus, 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 come humble before you. Yes, Lord, may gagawin ka ba? Meron ka pa, Panginoon, Lord, natitirang oil sa amin. Yes, Lord, natitira ka pa, Panginoon. Pulo pa ang iyong halong, Panginoon, Lord. Sa oras na ito, Panginoon,